Ngayong araw, nandito tayo sa Danang, Vietnam at Paps, kakain tayo ng iba't ibang authentic Vietnamese street food dito sa Danang. Mula sa isang liblibang Michelin Guide Vietnamese eatery na nagbebenta ng sobrang sarap na mga pagkain, Oh, baby. kakaibang fish cake noodles, Mas fishy pa to kesa doon sa kaklase mo sinasabi niyang hindi siya nangopya. hanggang sa isang sikat na banh mi sa tabi ng beach. Okay, tikman natin. Cheers! Alvin, hinihintay natin. Tara! Let's take it back a few good years to when the world was ending. Let's take it back to me and you. Hoy, pare, isang magandang umaga dito sa Danang, Vietnam, dito sa Central Vietnam. Paps, kita mo naman, very turista tayo ngayon. Very lokal. Kita mo naman, blue helmet, blue polo with blue motorcycle. At para sa episode na to, kakain tayo sa mga ilan na favorite local authentic food spot dito sa Vietnam, dito sa Danang rather. At ang unang pupuntahan natin is a Michelin Guide awardee at marami nagsasabi na kailangan mo itong puntahan pag nagdanang ka. Binibenta nila is itawag na banh siu or basically Vietnamese pancake. Anyway, Paps, this will be a fun ride. Samahan nyo magmotor dito sa Danang. Tara! Okay, Paps, para sa unang food trip natin, sobrang neighborhood lang nito. Ang liit. Tabi-tabi sila nagbebenta ng banh siu, pero pinakasikat dito, itong banh siu Baduong. Okay, ang laki ng shop niya. Tago. Grabe, yung kita mo parang nasa loob ng barangay 321, Zone 89 sa Malate, Manila. Ang daming tao. Anyway, Paps, pasok tayo. Okay, Paps, so makita mo sa likod ko, dito nangyayari yung aksyon. Look at this authentic Danang street food banh siu. Hello, hi, xin chào. Grabe, ang bango. Ang bilis na ang bilis ng turnover dito para sila factory pare. Sobrang dami ng customers. Feel ko yun sa 50 mahigit yung customers sila ngayon. At ang bilis lang ng turnover. At excited na ako. So basically, para siyang omelette eh. May batter siya, crispy batter, and then may toge, may shrimp, and then lalagyan ng omelette o parang itlog, scrambled egg. And then yun na yun. At alam ko may barbecue rin sila dito. At bahala na, feel ko, kailangan natin umorder dahil feel ko matagal to dahil dami nilang customers. Tara! Paps, so ang daming tao ngayon, nakahanap na ako ng pwesto. Alam mo, try natin order lahat. So, specialty nila dito, makikita mo, itong grilled beef. Meron din sila ditong skewer, grilled meat roll, buntit wong, or parang noodles. Tapos itong banh siu. 4 lang naman to. So, ordering ko na lahat. One set po. One, Five. 5. And then, Coke Zero. Boom pare, heto na yung ating pagkain sa banh siu Baduong. More than 30 years na sila dito sa Danang, Vietnam. Liblib na liblib, sulok na sulok, pero sobrang daming tao. Ang daming pagkain ito. Oh my gosh. Alam mo, simulan natin sa classic nila. Why not? Gusto ko muna tikman yung pinaka pancake nila. Ito yung nakita mong ginagawa kanina ni Auntie, yung pinakasikat na banh siu. Diba? Nakatikim na ako sa Saigon nito dati. So that. And then, gusto ko i-dip dito sa peanut sauce nila. Dip ko sa peanut sauce. Cheers! Oh wow! May karne ng hipon. Ang flaky. Super thin and crispy. Yung toge may crunch din. And then that sweet peanutty satay sauce. Harap.
Nakaka-addict. Ano talaga kainin yan? Kuha ka ng rice wrapper, kuha ka ng bansyo mo. Yan, may karne rin pala to, kala ko hipon lang. So, ilalagay mo dito. Pwede mo lagyan ng gulay. Cucumber, tapos lagyan ko ng konting papaya. Pwede mo lagyan ng peanut sauce. Pwede mo lagyan ng chili. Tapos isang piraso ng gulay. And then pwede mo siyang ibalot. Ibabalot natin siya na parang samgyup. This looks good. Mukhang makala to pero masarap. Cheers. Wow, kaya. Sarap. Sobrang tigas lang ng rice wrapper. Dahil dinoble ko siya. Pero grabe. Festive flavor sa bibig ko. Yung rice wrapper niya, matigas. Kailangan mo siyang nguyain. Different enjoyment of textures. Crispiness galing dun sa bansyo. Yung lettuce natin dandun. Yung papaya salad nagbibigay ng extra acidity. And then the chili sauce and that sweet peanut sauce. Coke Zero break muna ako. Okay, next. Gusto ko i-try itong bunwong lalot. So, para siyang grilled beef with lolot leaves. Or lolot leaves, rather. Pwede mo to ilagay sa rice wrapper mo, pero pwede mo rin parang ulam lang din. Sige, tikman natin. Lucky. Ayan. Cheers, pare. Sarap. Grabe sa pagka-savory niya. Ang smoky, ang lambot, ang tamis. Yung lip natin, panalo rin. Sarap. Ito may nemloy tayo dito. Or parang barbecue nila. So grilled meat roll siya. And then dip natin sa peanut sauce. Grabe. Wala pang tapon. Ang spongy, ang fragile. Actually, sobrang lambot niya. Nadudurog siya sa bibig mo. Sobrang lambot. Okay, gusto ko next, try natin buntit mong or noodles, tapos may grilled na karne rin yan. So makikita mo, may papaya salad din siya. May peanut sauce na rin to. Tapos ito yung grilled meat. May lolot leaf din. Haluin natin mabuti. Tapos may mga siliw nakikita. Try natin. Look at that. Cheers, pare. Oh, baby, baby. This is divine. Mas divine pa to kay Divina Gracia. Sino si Divina Gracia? May kilala mo Divina Gracia? Ano may sasabi ko? Maraming sarap. May konting lasa ng sukay noodles niya. And then basically peanut sauce lang din nandun. Yung beef na to, nandito lang din. Yun na yun. And then that lolot leaves, yung chili natin, and then that slimy, chewy noodles. Malalo. Kuha ko ng rice wrapper. Kuha ko ng pinaka-skewer natin. Ilagay natin dito. Kuha ng konting bansyo. Konting beef. Yung with the leaf or lolot. Konting papaya. And then, let's roll it up. Let's roll it up. I-dip natin sa peanut sauce. And this is a perfect bite. Sarap. So far, ito yung the best. Nakakain ko sa dalang. Lấy ngồi chưa vậy em? Ano? Hindi ko pa ata nakakain yung part na may shrimp. Hindi ko nalalagay sa rice roll. Ayan, puro hipon lang loob niyan. Cheers. Hinahin ko na yun, pati balat. Ito yung experience para kumain ng okoy. Tapos na tayo sa unang food trip natin. Alam mo lahat ng yun, ang dami nun. Sa 600 something pesos lang Vietnam. Murang-mura pa rin. The fact na Michelin awarded sila for 2 years, hindi pa rin sobrang mahal ng binibenta nila. Nabusog ako doon. Pero Paps, hindi tayo magpapatinag. Buhay na buhay pa rin ako. Sayang naman yung blue polo ko if hindi pa tayo magpo-food trip, tapos blue rin yung motor ko. Anyway Paps, sakay tayo ng motor. Pursue tayo next food trip. Okay pare, nakasakay na ako ng motor. Proceed tayo na next food trip. See you in a while!
Okay, Pops, that was an amazing first group of food. Ang dami nun, as inabusog ako. Pero ngayon, yung pupuntahan natin, alam mo, ang Vietnam, no, kilala talaga sila para sa iba't ibang noodle dish. Bun Bue, Pho, Bun Ryu. Pero may sikat dito na fish noodle soup na tinatawag na Bun Ka. At yung tindahan na yun, kilala para sa bebenta ng fish noodle soup. Yes, so diba? Inulit ko lang. Anyway, Pops, see you in a while. Tara! Okay, Pops, touchdown sa second food spot natin dito sa Buncak Kahon. Isang danang legend, isang danang specialty food. Basically, ang bunka is fish soup. So dito, nagbebenta sila more on seafood tsaka isda. Yung sabaw niya, very complex yan. Dami niya ingredients, tomatoes, fish broth. Di ko alam kung may pork broth din siya, pero sobrang complex yan. Dami yung ganap. At yun yung pinaka-base ng sabaw nila. Anyway, pare, order na tayo. Handa pang kumain ng mas maraming danang food dito sa Danang. Tara! Okay, Pops, so yan na. Makikita mo lalagyan ng vermicelli noodles natin. Oh, look at this broth. Sobrang kakaiba. Parang siyang may tomato infused. And nilagay na dito yung pinaka-soup natin. May karne. O fish cake yan, rather. Oh, ito yung fish cake. Lagyan na extra sabaw. Look at that. And then I think yun na yun. Okay, Pops, it's time to eat our bunka. Look at this. Alam mo, higop na tayo sabaw. Cheers. Oh, nice. Oh, nice. Komplikado nga nung lasa niya. It's sour. Lasang-lasa mo yung tomato base siya. Kasi yung pag piniga mo yung kamatis, ganun yung lasa niya. And then manamis-namis din siya with a hint of MSG for sure. Oh, and then sobrang fishy din niya. Mas fishy pa to kaysa doon sa kaklase mo sinasabi niyang hindi siya nangopya. Gawin natin, timplahin na natin. Sige, lagyan tayo ng gulay natin. Sprouts. Sabi ni Kuya, lagyan ko raw nito. Sibuyas at sili. Tapos lagyan ko rin daw ng bagoong. Grabe yung bagoong nila dito. Grabe ang tapang. Sige, wag masyado marami. Mga half a spoon lang. Kala mo chocolate. Then, let's give it a mix. Let's give it a good mix. Ay, so makita mo, makita mo, very evident pa rin yung kamatis. Yung red onions natin, yung fish cake natin. Alam mo gawin ko? Tikman ko tong pinaka-fish cake muna. Cheers! Quality. Alam mo, akala ko lang, yung una, as in karne talaga ng isda, yung pala like fish cake. Pero, maganda yung quality ng fish cake nila, na-absorb nila lahat ng juices, lahat ng sabaw. Sobrang hydrated niya na. Let's go with the noodles. Ano mo maganda dito? Dagdagan pa natin ng konti ng bagong. Yung isa, basically, parang suka lang din naman siya. Ito try ko to, parang sausage. Pero masarap. Sobrang ibang atake. Isa pa? Ano? Isa pa ng fish cake. Yun din nakakatuwa talaga dito sa Vietnam eh. Kahit dito sa Central, dito sa Danang, ang mumura ng street food, tas siksik talaga sa flavor tsaka sa serving. Oh. Okay, Pops, bago tayo pumunta sa uling food trip natin, gusto ko lang i-remind, Pops, mag-subscribe ka na sa second channel natin sa Another Chewy Show at dito sa main channel natin dito sa Chewy Show. Pops, ngayon, nandito na tayo malapit sa area ng Mai Ke Beach, one of the most popular tourist spots sa buong Vietnam, hindi lang sa Danang. One of the cleanest, safest at pinakamaraming ganap na beach sa buong Vietnam. At excited na ako mamasyal ng konti at kumain ng banh mi na sikat doon. Anyway, tara! Okay pare, touchdown. Nandito na tayo sa Danang Beach. Ibang klase. I mean, if pumunta ka ng Danang, Vietnam, marahil, pag-search ka sa Google, ito yung unang lalabas
sa Google Images. Pops, ganda pare. Parang LU yung vibes. Like, look at the waves. Yung tao, yung turista. I mean, anong oras pa lang ngayon? 3:30, pero grabe ang daming tao. Nagsasunbathing, naliligo. Ang daming ganap. May nagpaparasailing. Pero nandito ako, syempre, para kumain. Anyway, Pops, lakad-lakad tayo. Pasyal ko kayo. Tura! Okay, Pops, dahil nagka-calisthenics out, marami tayong nakain kanina. Kailangan ko mag-burn ng konting calories at magpasikat dito sa Danang. May nakita akong pull-up bar dito. Try natin. Tignan natin. Though medyo mabigat ako ngayon. Let's see. Okay. Ayos ba? Magpasikat pa tayo ng konti. Ngayon, kumain na tayo ng banh mi. Okay pare, nandito na tayo. Nakahanap after mag-calisthenics, may energy ako ng konti. Kahit saglit lang yon, may energy na ako para kumain na mas marami. Ito na yung banh mi natin dito sa Banh Mi Kwe, Danang, very beachside literal, tapat ng beach. So dito, may dalawang klase ng banh mi, may mga barbecue rin sila. Tingnan natin, pwede natin ma-order. Okay, Pops, so makikita mo. Ay, makikita mo ito pinaka-banh mi natin. And kukuha siya ng skewer, parang barbecue. Iinit niya doon sa kanyang griller. And then dito yung na-assemble isa pa. Yung ating breadstick. Lagyan ng iba't ibang sauces. Lagyan ng pate o liver. And then, parang cream o margarine. Atsara, papaya. Dito naman, nilagyan ng cilantro. Some sauces. Cucumber. Okay, vegetable. Lagyan din ng chili. And then, yeah, barbecue. Yeah, grilled meat. Lagyan ng mayonnaise. And then, ito toast doon. Okay, Pops. Ito na yung banh mis natin. Ganda ng vibes. Ang presko. Grabe. Saya. Okay, hindi ko lang manunahin. Siguro try natin itong pinakasimple nila. Banh mi na breadstick. Ang cute to. Literal breadstick siya. Ang liit. Ang nipis. Ito yung kamay ko. Yan o. Kaya niyang sakupin. Sige. Di ko alam anong laman nito. Parang, ano nga ba? Tingnan natin. So, may atsara. Puro gulay lang. Tapos may pork floss siya. O chicken floss. Di ko alam kung anong karne yun. So, itikman natin. Cheers. Lutong. Grabe sa lutong. Oh, wow. Grabe yung breadsticks. First time kumakain ng ganito kanipis na ano, na banh mi. Grabe sa lutong. Sauce niya, sriracha. Parang may patis din. Ganyan yung pate o liver. Yun yung parang pinakakarne mo. Yung chilies nandun din. Tapos yung atsara nakakatulong din. BS ah, sarap nito. Okay, next. Try na natin tong karne. Yung legit na banh mi natin. Banh mi trong. So makikita mo, may barbecue siya. Cucumber, salad, pate. At iba't ibang sauces. Tikman natin habang may nagbubulkanize. Ang ingay, pasensya na. Okay, tikman natin. Cheers. Oh, wow. Harap. Yung grilled meat natin, sweet, porky, smoky barbecue. Ganda. And then, yung mayonnaise nandun, sriracha for sure. Yung pate or liver spread nandun. And then that butter, smothered na sa crunchy, flaky na French bread natin. Show me another love. This can't be the only one. Aminin ko, hindi ko inakalang ganito kaganda ang Danang.
Akalain mo, pang ilang beses ko na sa Vietnam, pero may gaganda pa pala lalo ang pagbisita ko. Nakaka-relax magmotor habang tinitignan at pinakikinggan ang mga hampas ng alon. At ang sarap lang hapin ng amoy ng dagat, kada hampas nito sa aking muka habang naandar ang motor. At higit sa lahat, sobrang sasarap at mura na mga nakain natin ngayong araw. You're not in love with me. Only how I make. Pare, dito nagtatapos sa ating very short but very fun lunch food trip, local food trip dito sa Danang, Vietnam. Sana nag-enjoy kayo doon. Walang tapon, Paps. Wala doon sa overloaded. Sobrang namin in-order Michelin Award na kainan. Nagbebenta ng bansyo. Hanggang doon sa fish noodle soup na bunka, hanggang sa banh mi. Ibang klase. Lalo na nandito tayo ngayon sa Mai Kay Beach. Ang ganda. Kahit mainit, malamig yung hangin. At wow, it's really nice. Actually, nakakatuwa. Bira pumunta ng mga tourist spot, pero ang ganda ang ganda ng beach nila, like ang linis, puti yung buhangin, ganda ng alon, daming tao. Anyway, Paps, mag-subscribe ka na sa main channel natin dito sa Chewy Show. Sa second channel natin, Another Chewy Show. Ako si Chewy, dito sa Danang, Vietnam. Sabi, stay safe. Good night and goodbye. Bang! Oh yeah, you want that? I want that too. Sarap. Ganda. So ganda dito, alam mo, kasama mo yung kasing irog mo, yung minamahal mo sa buhay.